A day in my life na ngayon ko lang naisip. Go! At andito na naman nga ang filingerang vloggerista ng Zamboanga City. Yun nga at naisipan kong bigla na mag-a day in my life nga talaga ako at mag-video dito sa hospital. Kaso nga lang, hindi to makokompleto ang a day in my life kasi nga 'di ba hindi ko na videohan yung pag-prepare ko ng food. Ay, hindi pala ako ang nag-prepare, ang nanay, ang ate ko pala. At yun nga, 'di ba, hindi ko siya nakuha kasi nga biglaan lang to. Hindi ka ba nakakaintindi? Hay, huy. So, hindi ko alam sa aking isip kung bakit ko naisip na mag-a day in my life. Talagang, nung nag-endorsement pa ang mga charge nurse namin, mga medicating, parang naisip ko na, kailangan ko mag-a day in my life. Parang need ko siya today. Hala! So, ito nga yung mga ginagawa ko sa hospital. Nagba-vital signs, sulat-sulat, graphing, sulatin yung vital signs doon sa chart. Meron din yung parang magmo-monitoring kami. Pero that time parang wala akong monitoring. Ay, meron pala akong Q2. Pero okay lang yun, guys. Tapos mag-change ng linen, mag-open bed. Ganun lang ang mga ginagawa ko talaga for everyday's life. Hala, everyday! Kung makasabi naman yun lang talaga. At alam mo ba, lot of walk din talaga dyan. Hindi lang work. Walk ka din talaga. Kasi alam nyo ba, nasa kabilang building pa yung CSR namin. So, kung may mga kailangan ay go ra talaga. Kung hindi, walk, run. So, gabi na nga nito at mag-endorse na ako kasi uuwi na ako. Ang sarap sa buhay talaga. Alam nyo, worth it talaga ang day. And worth it talagang umuwi. Lalo na kung inaantay ka nila para kumain tayo ng sabay-sabay. Hey! Actually, ilang days na to, I've been emotional, sentimental, at binavalue ko yung mga bagay-bagay ngayon. Because life is short. Kailangan mong i-value yung mga bagay na maliit man yan or malaki. Be thankful always. Every day, every minute, okay? And actually, mas ginugusto ko yung ngayon. Yung binibaby ako ng nanay ko, ng ate ko. Ewan, bakit ganun? At hindi talaga mapapalitan ng kahit anong pagkain dyan sa labas. Yung pagkaing bahay talaga, tapos makakasama mo yung pamilya mo, sabay-sabay kayong kumain. Actually, itong table na to, hindi talaga itong center table namin. May center table kami doon, pero pinipili namin to kasi nga, 3 lang talaga kami. So, nagagamit lang yung malaking lamesa na yun pag nandito lahat yung mga apo ni mami, si ate Mahal, kasi mga malalaking pamilya, ganyan, doon kami kumakain. So, itong table na to, always to, kahit nung pag buhay pa yung tatay ko, always namin nilalagyan ng ganito. Kasi nga, naiiwan lang kaming 3, 4. So, yun. And, I'm happy na gagawa namin ulit yung kumain ng sabay-sabay. Hey! Bye-bye!